Pagkain ang hanap natin, madlang people. Bakit naman sasakyan? Ay, yun no, may mga part doon na walang laman. Nandito na ngayon tayo sa Parkson. Dila pala, Milan Station na may mga nakapaloob na mga brand. May Pure Gold and Save More. Parang ganun siya. Tapos ito po ang mga drinks. Pumili tayo ng drinks. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon tayo ay pupunta sa isang shopping mall dito sa Vientiane. Okay, dahil naka-observe ako sa mga previous comments na sinasabing ganun, what if daw mag-video naman ako about shopping mall, hindi yung puro night market, ganyan. And ngayon ay magpupunta tayo sa isa sa mga shopping mall na may magandang review sa Google. So nag-research ako ng shopping mall dito sa area and ito yung nakita ko, which is ang Vientiane Center Lao, yun ang pangalan. Kaya if ever kung kayo ay pupunta doon, pwede naman kayo mag-Loka kung makaka-access kayo sa Loka, pero ako ang ginagamit ko ngayon personally is InDrive. Okay, so yung InDrive kahit Philippine number, pwede yan. So magpupunta tayo doon kasi ang reason ay gusto kong makakain naman ng yung fast food brand. Maghahanap tayo din ng fast food brand, tapos yung mga natural na kinakain natin, hindi yung mga ibang lahi, yung mga western in other way. Tapos in other term rather. Tapos maghahanap tayo doon ng ATM kasi naubos na po ang ating pera dito. So kailangan natin maghanap doon at magdadagdag tayo ng pang-imbak dito kasi medyo matagal-tagal pa tayo dito, 5 araw pa dito sa Vientiane. Okay? So let's go. So usually kasi 'di ba kapag nakikita nyo over the past few trips is online booking tayo nagtutour, like for example Klook, ganyan. Pero ngayon kasi since medyo limited kasi yung mga nakikita ko talaga dito sa Lao, kaya mismo sa hotel ako nakikipag-usap o mismo dito sa mga tao-tao, kaya nagbabayad ako physically, kaya naubos agad yung pocket money natin. Kaya ngayon yun ang ating gagawin, magdadagdag tayo kasi ang nabasa ko kasi sa social media before and sa mga ibang mga nagbibigay ng opinion sa group ng alam niyo Facebook group na DIY Travel Philippines, napakamura daw dito. Kaya ngayon underestimate ko siya kasi minsan 10,000 pesos lang ang wini-withdraw ko sa mga iba't ibang bansa. Yun lang yung parang as a budget traveler, I mean binabudget ko din yung sarili ko, pero this time guys yung 6,000 pesos natin naubos agad sa Lao. Okay, so yun, ibig sabihin hindi pala ganun kamurang-mura talaga dito sa Lao, no? Okay, so ngayon yun lang, haba na sinabi ko. Okay, so dito ngayon tayo sa Vientiane Center Lao. Okay, tapos katabi nito isang sikat na mall na Parkson, so puntahan natin parehas. Let's go. Ayan, let's entering the mall. Okay. Ba't puro sasakyan naman dito? Pagkain ang hanap natin, madlang people. Bakit naman sasakyan? Ay, pero may Shiba Hokkaido milk tea. Ikutin pa rin natin. Pero meron din mga sarado na part. Grabe pala dito, papapanik ng papapanik. I mean, papataas ng papataas. My God, takot pa naman ako sa mga ganyan. Yan naman, napakataas. Paano ngayon ang gagawin natin? Hala, bakit ganito lang yung food area dito? Food center ng Food Panda? Bakit yan lang? Wala po ba kayo fast food dito? To be honest, hindi ko in-expect na ganito lang kaunti yung mismong laman itong Vientiane Center area na to. So, tingin ko, kakain na ba tayo dito o doon tayo sa Parkson? What do you think? Check ako ng mga kaunting reviews online and nakita ko na doon sa mismong Parkson, doon yung parang medyo ma-okay yung mga kainan. And sinihan ay nasa taas eh. Ayoko naman manood ng sine dito, no? Okay, so inikot ko siya para siyang para siyang Abenson, ganong area. Tapos yung merong mga SM department store like yun yung parang SM department store, tapos yun naman parang Home Depot, yung ganong level. So hindi po tayo magpupunta doon kasi wala naman ano gagawin natin doon, di ba? So ngayon explore na lang natin ibang part nitong mall, then punta na tayo dun sa Parkson. Katabi lang naman ito yun. Ito yung nakita ko sa TikTok eh. Akala ko tuloy, inassume ko na karamihan dito may pagkain. Yan lang pala halos yung parang nagustuhan ko. Though parang ala pa ako sa wood milk tea ngayon eh. Hindi ko din alam yung mga brands. So yan yung mga brands pala dito ng bilihan ng damit. Pero dito meron ditong Ray-Ban. Ayan, as you can see, yun no, may mga part doon na walang laman. Ayan, so ngayon dito tayo nag-withdraw sa BCEL. Kasi yun yung sinabi sa Google na okay. So English, PIN. Okay, in-enter ko na yung PIN ko. Cash withdrawal. Then 2 million yung max? So, 2 million. Ay, ba't ganun? May transaction fee na 30,000. 2 million yung withdraw ko. Okay, so nakapag-withdraw na po tayo. Ang withdraw natin, 2 million keep each withdrawal. Tapos, meron pang additional na 30,000
8,000 service charge. So, ilalagay ko dito yung info sa screen. Plus, nag-text na sa akin yung GCash ngayon. Kasi GCash card yung ginagamit ko pag withdraw. So, bawat isang withdraw ko na yon. So, 2 million KIP plus 30,000 KIP na service charge. Ang nababawa sa aking Visa card ng GCash ay 5,677.93 pesos. Okay, ilalagay ko din sa screen yung mismo nabawas sa akin sa GCash para aware kayo. Ayan, so ngayon, nandito na ngayon tayo sa Parkson. And ayun yung Vientiane Center Lao. And actually, alam nyo, kaya hindi ito yung inuna ko. Dahil sa Google Reviews, yun ang nangunguna. Pero, parang feeling ko, mas madaming laman to. Gets nyo yung point ko? Akala ko tuloy, ito ay hindi ganoong kaganda kumpara dun sa isa. So, pumasok na tayo. Ay, may lottery. Oh my God, gustong kumain. Kakain tayo sa loteriya. And if ever kung gusto nyo mag-withdraw, meron din withdrawhan dito Ayun ATM. Ayan. So, meron ditong Joma something sa side dyan. Tapos ito, loteriya sa side na to. Wow. Wala ding laman. Bakit ganon? Ay, wala ding laman. Pero ito, meron ditong pizza company. Ayan, as you can see. Tapos meron ditong Starbucks. If gusto nyo ang ganyang option. Dito, check natin kung ano dito. Do magloloteriya tayo. Kasi naman talaga ang ating pakay dito. Kumain ng kakaiba. Tapos ito, meron ditong Icon Center. Mga apple nila, parang power max sa atin yan. Ayan po ang mga makikita nyo sa shopping mall. Kayo na lang guys mag-ikot-ikot pong mata sa screen. Diba? Ito urban store. Do parang na to, mga small business shops na to. Yung nasa harapan nyo medyo malalaki. Diba? Yan po. Ayan, may Western Union pa dito. Kung kayo ay magpapadala ng pera, pwede dito yan. Mga bangke-bangketa na doon. What I mean by bangketa guys is yun ang word sa amin, sa lugar namin na parang maliliit na shops. Pumunta muna tayo sa second floor. Check natin kung ano mga pwedeng makita. Though yung third floor, color black pa talaga siya. Ayan, walang ilaw. So parang feeling ko sarado pa yan. Wala tayong makikita. Walang tao dito sa Pizza Company. Ayan, yung Starbucks nila, hindi din ganun ka-crowded kumpara sa Pilipinas. Leaning. Sports brand yan. Ito, Fanola. Bilihan ng mga, siguro parang Watson to. Kasi may mga pabango, makeup, Sasa. Uy, may hawker chan dito, Gusto ko pa naman sana. Kaya lang parang mas preferred ko yung loteriya. Ay, ang mura Ang mura. Mas mahal pa yung mga kinakain ko sa Luang Prabang. Ang mura. Nakakatuwa naman. Ang mura talaga. Ito na. Dito na lang ba tayo? Tapos mag-take out na lang tayo sa Luang Prabang for dinner. Ayan, meron sila dito. Milan Station. So, clothing brand. Dito yan. Ay, nila pala, Milan Station na may mga nakapaloob na mga brand. May Peacebird, Awokang, saka GXG. Tapos ito, XEP. Okay din yung mga style nila Hindi na ako papanig sa taas. Tignan nyo, wala talagang laman Gusto ko sanang pumunta sa taas para ma-tour kayo pero wala talagang laman. So, ito lang baba yung pwede ko sa inyong maipakita. I changed my mind. Sabi ko pa naman sa inyo, loteriya ako. Kaya lang, para mas gusto ko kasi yung hawker chan. Sorry, tao lang. Pag minamalas ka nga naman, sarado sila. Staff training pala. Balik ulit tayo dun sa loteriya. Ayan guys, yung menu dito. So, yung fried chicken, 28,000 KIP per pieces. Tapos, ang order na natin hamburger, 78,000 set na siya. Meron na siyang drink, tapos meron ng fries. Tapos, try natin, papalit natin ng Milo. Kasi ayoko nga ng soft drinks. At least, kahit pa paano, di ba, makakatipid tayo. One hamburger set, yeah. And also, one chicken original. One piece. Yeah. Eat here. And is it okay to have Thai part? Thai part. You don't have? Okay, leg. Okay, so ito ang ating pagkain. So may chicken, meron siyang fries, tapos may hamburger, tapos may drinks. 106 KIP po ito. At least so far, makakain na tayo ng Western food for now. Puro kasi Thai food ang kinakain natin o yung Lao food. First time ko makatikim ng ng loteriya. Hindi, nakatikim pala ako sa Vietnam. Dough burger at ang first time ko. Sarap. Kaya manipis. Ito din yung fries nila. Medyo soggy. Pero sarap. Okay guys, so tapos na tayong kumain at paalis na tayo ngayon sa Parkson. And
pupunta tayo ngayon sa isang pangbilihan dito na sikat, nakabubukas lang, and actually sikat na yun sa Thailand. I know, narinig nyo na to. Pupunta tayo sa Big C Vientiane, okay? One of the reasons kaya tayo pupunta doon, para if ever, kung pupunta kayo dito, is alam nyo na pwede kayo doon bumili, pwede kayo mag-grocery ng mga stock nyo sa hotel. At saka, at the same time, is para maging aware kayo na meron ganong option din. Kasi dito sa mismong Lao, dito sa Vientiane, doon sa Luang Prabang wala. Sikat po dito ang mini Big C, o yun yung counterpart ng 7-Eleven, Family Mart, Lawson sa ibang bansa at sa atin sa Pilipinas. Dito, mini Big C. So, maliit na version siya ng Big C. So, yung Big C is parang Save More, parang Walter Mart, parang mga ganon. So, papakita ko sa inyo yung mga presyo naman ng mga mabibili doon. O, diba? Para itong vlog na to is purely for shopping malls, for grocery stuff, para meron kayong idea. At ngayon, nag-in-drive tayo, like from doon sa mismong park zone going sa Big C. Ang presyo is 53,000 kip ang babayaran natin. And again, if ever po kung kayo ay maglilipat-lipat ng lugar dito at wala kayong loka o yung parang grab nila, pwede nyo gamitin yung in-drive. Yun yung ginagamit ko ngayon. Ang setup sa in-drive is maglalagay kayo doon ng kunyari kung saan kayo pick upin at kung saan kayo i-drop off. Then, parang bidding. Kunyari, meron mag-offer doon na ganito yung presyo, ganyan yung presyo. Tapos, bahala ka kung sino itatanggapin mo, ganun. Ayan, yung Big C. Malapit na tayo. Market o parang night market area sa harapan. Wow! Galing! All in one! Ayan! Hello! Big C! Ayan, nandito na ngayon tayo sa Big C, and later, i-quick tour ko kayo doon sa parang night market nila. Though, hindi ko alam kung night market o maga pa lang bukas na yan. Let's go! Pumasok na po tayo! Wow! Okay. Ayan, tingnan nyo, may Miniso, may bilihan ng damit, and ayan. So, kung Big C to, bakit wala akong nakikitang groceryhan? Ayan, may bilihan na milk tea dyan. Tapos panik tayo sa itaas. Tignan natin kung ano nga pwede nating makita. Ganon, hindi ganun yung ina-expect ko. Akala ko merong parang supermarket. Kasi yung supermarket, yun Big C yun sa Thailand. So check natin ngayon dito. Baka naman nasa taas. Ala. Ito. So ito yung laman ng second floor. May beauty center. Merong bilihan ng cellphone. May arcade. Merong food court. Ayan ang food court. And ito, ang bilihan ng grocery. Tara, bumili tayo. Kasi yun talagang pakay natin para meron tayong stock sa hotel. Kasi sa Luang Prabang wala nga tayong stock lagi, di ba? Yan. So, again, this is like Walter Mart, Pure Gold, and Save More. Parang ganun siya. So, kumuha tayo nito. Maliit lang. Oh, ayan. Gusto nyo ba ng unan? 93,000 kip. Oh, mga pambabaeng underwear po. Ang mahal naman, 237,000 kip. Bakit pa kasi dito tayo nauna sa mga parang mga damit-damitan sa mga aparador-aparaduran? Ito, 140,000 kip. So, syempre, basic needs as a tourist ng ating pupuntahan doon tayo sa mga cup noodles, sa mga tubig, ganon. Mga chips, di ba? Wait, tumingin tayo. Ay, may shampoo nga pala doon. Bibili sana ako shampoo. Itong tasto na to, natikman ko to doon sa mismong Luang Prabang. So, ang halaga pala dito is 12,000 kip. Bumili nga tayo. Masarap yan, guys. Para siyang V-cut, pero plain lang. Sige, bumili tayo ng ito. Japanese seaweed. Tapos, tignan nyo yung lace nila, oh. But ibang variant, meron 35,000 kip extra barbecue. Natikman ko yan. Yan yung kinain ko sa Lao China Railway. So, ito. Doon naglalaro, guys. 35.5k kip. So, dito sa side na to, parang ano siya, parang ibang lahing snack. Thai or Korean, I don't know. And dito sa side na to, ito, sikat na sikat to dito sa mga sari-sari store, itong bento na to. So, sikat din yun sa Thailand. Ang presyo po is 13,500 kip. Yung conversion lalagay ko na lang sa screen bawat sinasabi ko, ha. Ayan, mga nuts. If ever, kung gusto nyo, ang mahal naman. 46,000 kip ang nuts. Though ayoko dyan. Gusto ko sa mga ano tayo. Ay, matcha! Hindi green tea. Wait, wag dyan. Saan ba? Ay, mga coffee na to. Hindi tayo magka-coffee. I don't know kung ano to. Hindi naman dyan. Ay, to. Kung makap noodles kayong tao, is dito. Ayan. Mga noodlesan. If mahilig kayo dyan, okay. So, may noodles. Sige, kumuha tayo ng noodles para meron tayong stock. Ang presyo niya is 30,000 kip, 3 piraso. Ang mahal naman. I mean, ibig kong sabihin, talaga bang tatluhan ang bilihan ng ganito? Hindi ka naman kaya umubos ng tatluhan ng ganyan. Wala bang isa-isang piraso lang?
Though ito, baka mamali ako ng pagluto. Tikman ko to sa Luang Prabang. Itong 33,000 kip ito. Masarap to. Ito yung bili natin. So, ang presyo niya is 33,000 kip isang piraso. So, yung kasi, 3 piraso, 33,000 kip. Ito isa lang. So, ano ba? Yung dito ba tayo sa sa bago na matitikman pa lang natin o yung natikman na natin? Sige, dito naman tayo sa bago para kakaiba. Okay, spicy ang kunin natin. Ito, favorite ko tong cheese ramen na to Ito yung lagi kong kinakain sa Pilipinas. 34,000 kip dito. Ayan, so bumili na tayo ng water. Bumili tayo ng 3. Grabe, yan yung magpapabigat sa bitbit natin. Ayan, ito pong video na to, na part na to, inilalaan ko na i-check kung ano yung mga necessities dito na, for example, kunyari nakalimutan nyo magdala ng cotton buds. Ayan po ang presyo, 14,000 kip. Tapos nakalimutan nyo kunyari magdala ng facial wash. Ang presyo po dito, 158,000 kip. O ito, mas mura-mura. 64,000 kip. Diba? Para may idea kayo, ha? Ayan, for example, nakalimutan nyo magdala ng lotion, 45,000 kip. Yan, nakalimutan nyo magdala ng toothpaste, 32,000 kip. Ito yung shampoo doon sa ating hotel. Alam nyo, ito yung na-observe ko, ha? If ever ko na-obserbahan nyo dito at kung alam nyo kung ano yung sagot dito sa observation na to, pwede bang paki-answer dito sa comment section? Kasi, like, nakailang bansa na tayo sa Southeast Asia, diba? Lahat ng mga napuntahan nating bansa sa Southeast Asia is hindi po sila nagbebenta ng sachet. Like, for example, ito, shampoo ng Dove, walang sachet. Pantene, walang sachet. Rejoice, walang sachet. Pero sa Pilipinas lang may nagbubukod tanging sachet. Ba't ganun, ano? Though ito meron, kaya lang yan lang. Pero yung mga bawat shampoo na yan, wala. Oh, kita nyo, wala sa ibaba. Diba sa atin, sa ibaba nakalagay yun? Ayan yung itsura ng food court dito. And actually, may mga mura, stir-fried pork basil. Yung favorite ko, 55,000 kip lang dito. Mga Thai food. Ito, Vietnamese food. Basta yan. 45,000 kip. Nabubulol ako. So, yan mala meat and something. 23,000 kip, diba? Rice top with 1 dish. So, 35,000 kip. So, mamili ka ng food dito. Kung ano gusto mong food dyan. Pwede, mura dito, kumain kayo if ever kung gusto nyo. Dito sa Big C Food Court. Ito, rice noodles with fish curry sauce. 40,000 kip. Ito, po. So, Vietnamese to. 45,000 kip siya. And ito naman, papaya salad with fermented fish and crab. 35,000 kip. This one, Chinese roll noodles in chicken soup is 50,000 kip. Ito, 45,000 kip. Ito may rice meal. Ito yung kinakain ko sa Thailand. Parang ganito, rice with the tender pork leg. So ito, 45,000 kip. Tapos ito, fried rice with seafood is 45,000 kip. Highly recommended if ever. Mura yung mga pagkain dito. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, gawin yung first choice to. Na kumain muna dito, kukunti lang din yung tao. Ayan, ngayon, para sa last part ng vlog na to, pumunta tayo dito sa night market nila. And as you can see, puro food Hindi ako uminom doon sa loob ng kahit anong juice or milk tea kasi parang feeling ko mas mura dito. So ayan mga ganyan po ang makikita nyo dito. Ganyan kadalasan yung mga pagkain dito Ayan diba? Ayan. Tapos ito, mga meatballs, mga stick. So, ang price ng food dito, 25,000 kip. Ayan, mga ganyan. Mga price, squid, diba? Tapos ito, pork tender something. Tapos ito po ang mga drinks. Bumili tayo ng drinks. So, iba't ibang uri ng drinks, Hindi natin alam kung ano dyan. Excuse me, do you have Milo? Milo? Do you have Milo? Milo? Ayan, so bumalik po tayo dito ngayon sa food court ng Big C. And ito yung binili natin. Ayan, as you can see, bumili tayo dito ng crispy pork soup with noodles. So, 35,000 kip siya. Kasi mas mura dito, saka mas safe. So, dito na lang ako kakain. So, ayan, tignan nyo yung ginagawa ko. Diba? Ang dami pang serving. Wait, hindi nakikita. Nagloloko yung camera ko, ba't ganun? So, umorder tayong isa. Itong stir-fried with beef, basil, sausage, plus fried egg. 59,000 kip siya. So, ito na ang bilis. Ayan. So, ito ang ating food. O, diba? Meron tayong soup. Meron pa tayong rice. Ang maganda dito, hindi crowded, diba? So, solong-solo talaga natin yung lugar. And nakikita ko dito sa mga ibang mga napanood ko ng mga short form sa TikTok. Ang sarap. Yung anghang. Hindi ko pala nasabihan bawasan yung kaanghangan. Yun ang problema dito sa Lao. Maanghang yung mga pagkain. Masarap pero maanghang. Masarap yung in-order kong Thai food. Ito ano to Vietnam. Kasi po. Ay masarap. Tignan natin meat. Lutong. Okay siya.